Nahaharap sa panibagong plunder complaint si VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ang kanya umanong paglulustay ng pondo ang basehan pa rin ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Plunder, malversation at graft ang laman ng reklamong inihain ni former Senator Antonio Trillanes at ng civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan sa mga umano'y anomalya noong nakaupo pa ang bise bilang Education Secretary at noong siya ang mayor ng Davao City. Kabilang narito ang umano'y maling paggasta ng 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, mga irregularidad sa 8 billion laptop procurement sa DepEd, at maging ang 2.7 billion na confidential funds noong termino ni VP Sara bilang Davao City Mayor. Pati nung mayor siya. Tinan mo, sino nagfa-file ng demanda kay VP Sara nung mayor siya? Tiga Davao? Hindi. Ang ina nyo, hindi naman kayo mga tiga Davao. Yung mga tiga Davao nga tuwan-tuwa sa pamumuno ng mga Duterte. Tapos kayo mga hindi taga Davao, dinidemanda nyo yung termino niya nung siya yung mayor sa Davao. Kung merong mga tao na dapat magdemanda kay Inday Sara nung siya ay mayor, yung mga constituents niya, yung mga taga Davao City. Ayan, magandang araw mga barateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news, peddler sa balat na YouTube Boss D at your service. At pasasakatin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, badak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, kuratong baliling. Mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Estas, putya, naubos yung boses, yung hangin natin doon Oo, kamusta naman ang buhay-buhay? Panibagong araw, panibago na namang reaksyon sa lahat ng mga balitang mga walang silbi sa bayang Pilipinas. Mabuhay, kamusta naman? Buhay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Oy, mga bossing. Baka naman, pwede makalambing. Manood naman kayo ng mga video natin. Ang hirap-hirap magsalita rito, tapos hindi naman kayo nagla-like, nag-share. Hindi pa kayo nagsusuper thanks, mga kuripot. Ayun na nga, mga boss, at nandito pa rin tayo, nag-aatid pa rin tayo ng mga balita. Kamusta naman kayo dyan? Mag-follow po kayo sa Boss Dada 2.0 dahil dyan sa Boss Dada 2.0 tayo po ay nag-upload ng mga videos dyan. Mag-follow din po kayo sa ating Facebook page dahil dyan ang totoong bakbakan talaga dyan. At syempre mag-follow din kayo dito sa channel na ito, ang Boss Dada TV YouTube channel. Syempre, pati yung mga Banateros Brothers, si Coach Oli, si Banat Bay, si Master Judea, si Jiggy Bara, si RJ, paring RJ, si Master Judea, si Boss Dada, si Sir Jack. Follow din nyo ha. At yung mga videos nila, i-panoorin nyo, i-like at i-share ninyo. Sigurado may entertain kayo. Ayan na nga, at simulan na nga natin ang maigi itong ating mga may init na mga issues na nakalap natin na kaninang umaga lang kahapon. Itong si Tililing. Si Tililing ay nag-file na naman ng impeachment tuloy. Nag-file sa ombudsman ng plunder. Plunder sa ombudsman. Paliwanag natin. Ito si Tililing, tanga talaga to tanga talaga to. Ito sinasabi ko na nga sa inyo. Ginawa na ito ni Trillanes kay kay Jojo Binay. Si Jojo Binay, siya yung malakas na magiging kandidato noon. Noong ang presidente noon si Gloria Ay, hindi pala si Pinoy. Ang presidente nun si Pinoy. So si Jojo Binay, yung kanyang vice-presidente. Ngayon, ito si Jojo Binay, napakalakas. Ito si Tililing, may planong tumakbo ito sa pagka-vice president noong eleksyon. Kaya ngayon, vice president o president. Kaya ang ginawa nitong ugok na ito, pinaulanan niya, sinira niya yung reputasyon ni Jojo Binay. Wala pa mang masyadong social media nun. Meron na social media, pero ang mga Pilipino nun hindi pa highly political. Hindi pa bukas ang isip, puso at mata ng mga Pilipino
Hindi pa sila handa doon sa malaliman na pagiging involved sa politika. Kaya itong si Tililing, hindi pa nila masyadong alam na traidor talaga ito sa bayang Pilipinas at malakas ang tama nito sa utak. Matindi ang obsession nito. Ngayon itong Tililing na ito, lumapit yan kasi, sinisiraan niya ito si Jojo Binay. Na magnanakaw daw, ganito, ganyan. So kung ano-ano ding mga kaso ang i-file niya sa ombudsman. Itong si Jojo Binay, ang vice president at ang presidente, wala pong jurisdiction ang ombudsman over unimpeachable officer or official. Ano ba yung mga impeachable? Yung mga Supreme Court Justice, yung commissioner ng COMELEC, COMELEC chairman, yung yang Sandigan Bayan, yang ombudsman, yang vice president at president. So nag-file, maraming final yan kay Jojo Binay para masira ang reputasyon ni Jojo Binay noong araw. So talagang nasira naman talaga yung reputasyon ni Jojo Binay. Ito si Trillanes, pumunta to sa Davao, nakiusap kay Pangulong Duterte na kunin siyang or maging running mate siya na maging vice president. Kasi nga naman, alam naman ni Pangulong Duterte na kapag si Trillanes kinuha niyang vice presidente, alam niya na aso eh. Alam niya na ahas. Hindi ba yung nature ng ahas, kinuwento ko na sa inyo, na kahit anong alaga mo dyan, kahit anong ayos ang pagpapalaki mo mula bulati pa hanggang sa maging ahas yan, maniwala ka, tutuklawin ka niyan. Because ang nature ng isang ahas, manuklaw. Lalo na kung cobra, may kamandag katulad nito ni Tililing. Lalo na kung aso. Yung aso, kahit gano'ng kabait yan, di ba maliit, alaga mo na yung aso. Palaki ng palaki ang aso, palaki ng palaki. Yung aso na yan, kahit alaga mo yan, darating sa punto na lalabas yung instinct ng pagiging wild niyang aso na yan. Yung sa sobrang tanda niya, makakalimutan ka na rin niya dahil ang nature ng aso, noong hindi pa uso ang Shih Tzu, ang nature niyan mangagat. So, kapag naulol na yung aso, malapit na siyang mamatay, nag-ulyanin na siya, hindi ka niya kilala, kakagating ka niya. So, na-check yun ni Pangulong Duterte na kapag kinuha ko to, si Tililing, naging presidente ko, putang ina, baka wala pang 1 taon, ito si Tililing, pinapa-impeach na ako para siya na maging presidente. Ganun ang gagawin yan. Totoo. Bakit? Puta ina, traidor yan eh. Pucha, walang Pilipinas nga, tinraidor yan eh. So, ganun ang gagawin niya. Ganyan ang ginawa niya kay Jojo Binay eh. Tinira niya ng tinira si Jojo Binay sa public opinion. Si Jojo Binay bumagsak talaga. Talagang natalo siya. Si Pangulong Duterte, yung nanalo bilang presidente noong panahon na yon, at dahil hindi nagtagumpay si Tililing sa plano niya na kapag naging vice presidente siya ni Duterte, trabahuhin niya ng trabahuhin, siraan niya ng siraan, dahil doon magaling tong tao na to eh. Sabi ko sa inyo, kung si King Midas, ang lahat ng hinahawakan niya turns into gold. Ito si Trillanes, lahat ng hinahawakan niya nagiging ebak. So sisirain ka nito, nasisira lahat ng hinahawakan nito. So pag naging presidente, mintakin mo kung nabudol niya si Pangulong Duterte. Presidente si Pangulong Duterte, tapos vice president si Tililing. Wala pang 1 taon, baka 2 taon, sinisiraan niya na si Duterte, magkukudita na naman yan. Kakausap naman kung sino-sinong militar yan para bumaliktad kay Pangulong Duterte, tapos siya magiging presidente. Yun ang plano talaga ng ulol na yan. Hindi nagtagumpay. Kaya gigil na gigil siya sa Duterte. Mula noon, talagang ginawa niya ng lifelong mission ang sirain ang mga Duterte hanggang sa mga apo ng mga apo nila hindi pa pinapanganak. Yung mga Duterte na mga susunod na mga henerasyon na Duterte, putang ina, may plano na yan. Sisirain niya na, yun talaga ang mission niya sa buhay. Bukod sa sirain ng Pilipinas, sirain ng mga Duterte. Ganyan din sana ang gagawin kay VP Sara nito ni Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos, traidor talaga. Si Bongbong Marcos, demonyo talaga. Sabi ko nga sa inyo nagkaroon nga ng annex ang impyerno. Dahil sa pamilyang Marcos. Nandoon na actually yung tatay niya at si Akop nag-uusap na. Inaantay na lang yung ibang mga mamamatay na mga opisyal ng gobyerno, mga magnanakaw sa Pilipinas para doon nadalhin sa annex ng impyerno. Ngayon, kung si Bongbong Marcos ang naging presidente ng Pilipinas, si Inday Sara ang naging presidente ng Pilipinas, at si Bongbong Marcos ang kanyang vice president, patay tayo. Bakit?
Ngayon pa nga lang Vice President pa lang si Inday Sara, tinatrabaho na nila Vice President pa lang si Inday Sara ni hindi pa nga sigurado kung tatakbo sa 2028. Dinidemonyo na nila, hinihila na nila pababa. Paano kung presidente si Inday Sara? Tapos si Bongbong ang Vice President. Imagine niyo kasi marami nagagalit kay Inday Sara. Bakit ka nag-Vice President? Kasi dapat presidente. O imagine niyo, sino magiging Vice President ni Inday Sara kung siya ang presidente? Si Bongbong pa rin. Si Inday Sara presidente, si Bongbong ang vice president. Anong gagawin nila Romualdez? O si Romualdez pa rin kasi ang magiging Speaker of the House Kasi okay man sila ni Inday, si Romualdez ang campaign manager ni Inday nung siya ay tumatakbo bilang vice presidente. So si Martin pa rin ang magiging Speaker of the House kasi nga doon sa halinhinan ng speaker sa Congress nung panahon ni Pangulong Duterte, 3 pangalan yung lumutang. Una si Cayetano, si Lord Alan Velasco, yung pangatlo hindi na natuloy, si Romualdez yun. So, pagpasok ng 2022, si Romualdez yung ginawang speaker, ganun pa rin ang gagawin yan. Gagawa pa rin ng mga People's Initiative, magnanakaw pa rin yan ng mga pera ng Pilipinas. Tapos, tatrabahuhin yan si Inday Sara. Kasabwat to, si Tililing. Tatrabahuhin na si Inday Sara para matanggal si Inday Sara. 3 years si Inday Sara sa posisyon, pwede na siyang ma-impeach. Pag natanggal siya, si Bongbong ang papalit. Imaginein mo. Kung si Bongbong ang papalit kay Inday Sara dahil pag na-impeach si Inday Sara, 9 years si Bongbong na magiging presidente ng Pilipinas parang si Gloria Arroyo. Pag nangyari yun, imagine mo Pilipinas kung 9 years si Bongbong ang uupo. Yung lahat ng mga ginagawang kabulastugan ni Bongbong ngayon na siya ay presidente, imaginein mo 9 years niya na gagawin sa inyo yun. Paano? Bakit 9 years? 6 years man lang yung presidente. Oo nga, yung 3 years niya na kalahati ng termino ni Inday Sara kung pina-impeach nila. Plus 6 years kasi mananalo sila. Tingnan mo si George Garcia kanila. Hindi ba? Alam mo yung ibig sabihin, magiging 9 years yung kanyang panunungkulan. Ang haba nun, putang ina, pahihirapan tayo no, sa 3 years pa nga lang. Halos mamatay-matay na tayo, 9 years pa kaya. Kaya it's a blessing in disguise. Yung pagtakbo ni Inday Sara na vice president. Kasi nakita natin na yung mga Marcos, mga traidor at mga magnanakaw talaga. At yung pamilya nila. O kaya, hindi na sila mananalo sa mga susunod na mga eleksyon pang nasyonal. Dahil nabisto na natin mga kahayupan nila. So kung magiging presidente si Inday Sara, wala nang mga Marcos na mananalong sa nasyonal bukod kay Amy. Kahit papaano, mahirap man, pero mapipilit natin. And then, pwede pang may pumalit na another Duterte o Duterte aligned na magiging presidente after ni Inday Sara. O di ba? Ay talaga. So ganyan ang style nila. O kaya ito si Tililing, talagang lifelong mission niya na itong si Inday Sara ay siraan. Kasi nga malakas sa 2028. Pusta tayo. Alukin to ni Inday. Trillanes para hindi ka na umiyak. Ikaw na lang ang vice president ko sa 2028. Pustahan tayo putang ina, kakampinan nito si Inday Sara kasi wala namang ibang gusto to kundi kapangyarihan. Sa sobrang gusto niya makabalik sa power, kailangan niya magpapogi na magpapogi. Kaya lang hindi siya pogi, nakakainis talaga siya. Siya yung pinakakinamumuhi ang tao sa buong Pilipinas talaga Kaya hindi rin siya mananalo na senador kahit anong gawin niya. Tumakbo nga yan nung mayor, hindi nga nanalo So ngayon, pinafloat nila na tatakbo ulit siyang senador, babalik daw siya sa Senado. Sinasabi ng mga tanga-tangang vlogger na binabayaran ng mga administrasyon. Anak ng tinapay, paano magiging senador to? Sabi ko nga sa Caloocan nga, hindi nanalo sa Senado pa. Anak ng tekla So nag-file siya ng impeachment ng plunder kay Inday Sara sa ombudsman. Alam naman niya. Noon pa, alam naman natin lahat na walang kapangyarihan ang ombudsman. Walang kapangyarihan ang ombudsman para kasuhan si Inday Sara kasi impeachable official sila. Ibig sabihin, pwede lang silang tanggalin through impeachment. So ang pwede lang gawin ng ombudsman is bumuo ng mga ebidensya, maghanap ng probable cause, tapos i-refer ito saan? Sa Congress. I-refer sa Congress para mag-file ng impeachment ang Kongreso, mag-endorse ng mga congressman na ma-file siya ng impeachment. Ganon din. So bakit si Trillanes nagpunta pa sa ombudsman kung magpa-file din naman ng impeachment yung Makabayan Block sa February? Nagpapapogi lang to si Trillanes. Walang jurisdiction si Boying Rimulya over President Marcos and Inday Sara. Ang meron lang jurisdiction si Boying Rimulya is sa mga hindi impeachable. Yan, congressman, mayor, gobernador, konsihal, senador. Diyan lang siya merong authority. Pero sa vice president at president, wala. Sa mga taga Supreme Court, wala. Sa mga taga Sandigan Bayan, wala siyang authority. Kasi pwede mo lang silang tanggalin
through impeachment. O so anong katarantaduhan tong ginagawa niyong pagpa-file ng plunder case? Para manira lang. O, lalabas nila yung kanilang mga propaganda. Ito yung mga ginawa ni Inday Sara, ganito, ganito, ganyan. Ito yung mga ninakaw niya, bla bla bla. May ebidensya? Wala. Nantinapay talaga to si Tililing. O, sige na nga, i-play na nga natin to para mainis kayo. Ayan, pasok. Nahaharap sa panibagong plunder complaint si VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ang kanya umanong paglulustay ng pondo ang basehan pa rin ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Plunder, malversation at graft ang laman ng reklamong inihain ni former Senator Antonio Trillanes at ng civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan sa mga umano'y anomalya noong nakaupo pa ang bise bilang Education Secretary at noong siya ang mayor ng Davao City. Kabilang narito ang umano'y maling paggasta ng 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, mga irregularidad sa 8 billion laptop procurement sa DepEd, at maging ang 2.7 billion na confidential funds noong termino ni VP Sara bilang Davao City Mayor. Pati nung mayor siya. Tignan mo, sino nagfa-file ng demanda kay VP Sara nung mayor siya? Taga Davao? Hindi. Ang ina nyo, hindi naman kayo mga taga Davao. Yung mga taga Davao nga tuwan-tuwa sa pamumuno ng mga Duterte. Tapos kayo mga hindi taga Davao, dinidemanda nyo yung termino niya nung siya yung mayor sa Davao. Kung merong mga tao na dapat magdemanda kay Inday Sara nung siya ay mayor, yung mga constituents niya, yung mga taga Davao City. Hindi man kayo taga Davao City. Hindi pa nga yata kayo nakakapunta ng Davao City. Tapos ngayon, pinakikialaman nyo yung pera niya doon sa Davao City. Nung panahon niya, tingnan nyo naman ang Davao City ngayon. Davao City is pang ilan ba sa pinakamayaman na probinsya or na siyudad sa Pilipinas? Pang ilan? Pang ilan sa pinaka-safe na city sa buong Southeast Asia? Pang ilan? Tingnan mo kung anong meron sa Davao City. Sabi ko nga sa inyo, I've always wanted to live in Davao. Simula nung nakapunta ako sa Davao, nakita ko yung kingdom, nakita ko yung mga properties ni Pastor Apollo Hibuloy. Sabi ko, grabe, imagine magkakaroon sa Davao ng 75,000 seating capacity na indoor arena. Pinakamalaki sa buong mundo. Nasaan yan? Nasa Davao. Sa Davao, merong New Jerusalem. Ang ganda ng New Jerusalem sa Davao. Sa Davao, merong Garden of Eden restored, yung Glory Mountain. Yung New Jerusalem, yung Kingdom of Jesus Christ compound. Meron pa silang Prayer Mountain na para kang nasa Europe. Aside from that, ang Davao po, diyan nanggagaling ang napakaraming ani ng mga prutas na pinakikinabangan ng Luzon at Visayas. O, diyan sa Davao. Fruit basket po ang Davao at ang Mindanao. Fruit basket. Bagamat walang pera na binuhos ang national government noong panahon ni Pangulong Duterte, kasi nga nakakahiya, sabi ni Pangulong Duterte, pag ako nagbuhos ng pera sa Mindanao, parang sa Davao City, parang namang sobra namang bias na natin noon. Wala na tayong delikadesa noon. Mayaman naman ng Davao, maunlad man ng Davao. Si Pangulong Duterte, yung mga proyekto, yung mga pera ng Pilipinas, dinivide niya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Oo, ngayon, walang pera ha. Walang pera mula 2022, ang distrito ni Pulong Duterte sa Davao. Walang pera. Walang budget. Pero tingnan nyo kung gaano kaganda. Di ba, finiture ko one time sa isang vlog ko, yung mga barangay halls nila, yung mga function areas nila, yung mga basketball court nila. Putsang ina, wala niyan dito sa Pilipinas, sa Maynila pala. Walang ganun. Yung meron sila sa Davao, dito sa Maynila, wala. Marami lang dito, chismosa at mga adik. Ano pa? Ano pa yung meron sa Davao? Napakaraming proyekto sa Davao. Yung coastal road nila na projects. Yung mga tulay nila, yung Samal Island, Eklat-Eklat. Lahat ng yan, pinaghirapan ng Davao. At ang Davao City, sabi nga nila, kahit wala kayong perang ibigay sa LGU ng Davao, we are earning enough para lahat ng mga proyekto namin at maging disiplinadong mga tao rito. Gaano ka-disiplinado ang mga taga Davao? Ang speed limit doon, 40. 40.
Kahit naka-sports car ka, naka-Ferrari ka, hindi ka pwede magpatakbo doon ng mabagal. Ay, ng mabilis. Oo, ganun doon. Tapos, matitino ang mga pulis doon. Matitino ang mga tao doon. Ang ugali nila sa Davao, inaano nila, tinutulad nila sa mga Hapon. Gusto ni Basti Duterte na ang Davao ay maging parang Japan of the Philippines. Gusto niya maging parang Japan. Suma total. Kasi di ba natatandaan ninyo si Bayani Fernando at saka si Marcos Sr. O si Bayani Fernando na lang. They want the Philippines or Bayani Fernando, minodel niya yung Marikina sa Singapore. Kaya sa Marikina, bawal nakahubad, bawal magtapon ng basura. Napakahigpit ni Bayani Fernando noon. Siya nagsimula noon diyan sa sa Marikina. Kaya umunlad ang Marikina, gumanda Marikina. Gusto niya ang model city ng Marikina or ang parang gagayahin ng Marikina, Singapore. Ganon din si Basti Duterte. Ang gusto niyang gayahin yung disiplina ng mga taga-Japan. Kaya ngayon, yung mga taga Davao, para silang Kaizen. Alam mo yung Kaizen? Para silang mga Hapon na sobrang disiplinado, malinis. Diyan nga sa Davao yung unang-unang underground na yung mga kable ng kuryente, wala nang spaghetti pababa doon sasabit yung mga saranggola. Napakababa ng crime rate. Napakababait ng mga tao. Nagpunta ako diyan noong nakaraan, tuwang-tuwa ako kasi karamihan ng mga businesses diyan ay family-owned na mga businesses. Marami na ding mga Jollibee, Mang Inasal at mga malls, madami na. Pero ang dami pa din dyan sa Davao na nakakapagnegosyo ng mga pamilya, small and medium businesses na family-owned na malayang nakakapagnegosyo. Kaya maunlad sila eh. Kasi hindi minamanipulate, hindi monopolized yung mga businesses dyan. Patas para sa lahat. Ganyan pag Davao City. Ang ganda ng Davao, mga bossing. Ang dami ng mga condominium doon. Ang dami ng mga building establishments. Alam mo, nung nagpunta ako sa Davao, I stayed there for almost 1 week. Ayoko nang bumalik sa Maynila eh. Ayoko nang bumalik sa Maynila kasi everything that you need, everything that Metro Manila has, meron sila sa Davao. Meron sila sa Davao and minsan mafe-feel mo nga na parang wala ka sa Mindanao. Parang kang nasa Metro Manila din. Ganun kaganda ang ginawa ng mga Duterte sa Davao. Buwaka ng ina nyo. Hindi naman kayo mga taga Davao, mga putang ina nyo. Pero nagrereklamo kayo sa pamumuno ni Inday Sara sa Davao. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Buti sana. Kung kayo yung mga tiga Davao, nagrereklamo kayo. Valid yan. Pero kung hindi kayo mga tiga Davao, nirereklamo nyo yung kanyang confidential fund sa Davao, yung mga pera ng Davao, putsang ina nyo. Dapat mga taga Davawin yung magreklamo nyo, mga ulol kayo. So talagang dito makikita mo, puro katarantaduhan lang to. Puros mga komunista, mga dilawan, mga abnormal, itong mga nagpa-file ng mga kaso na to kay VP Sara. Diretso. Ilang beses din umanong tumanggap ng pera mula sa drug lords si Tumanggap daw si VP ng pera sa drug lords. Anong niyan? Ebidensya? Wala. Sa isip lang ni Trillanes gumagana yan. Doon sa Quadcom, sinabi niya na yan. May naniwala ba? Wala. Sa Quadcom, nilabas niya na yan. Yung Quadcom ba nag-file ng kaso according dito sa kanyang mga expose? Wala. Bakit? Kasi alam nila, walang basihan. Naglalabas siya ng pera. Ganito karaming pera niyan. Daan-daan, milyon, bilyon yung pera niyan ni Inday Sara. Meron siyang asalin. Hindi naman nagtugma. Ngayon, sabi niya, galing daw sa AMLAC yun. Anong sabi ng AMLAC nung tinanong doon sa Quadcom? Hindi nila alam kung saan nanggaling yung listahan ni Trillanes. And it is recycled. It's the same, it's the same thing na hinaharp niya noon pa. Hinaharp. Hindi ba may harp sila ngayon? Hontiveros, Aquino, Robredo, at saka Pangilinan, yung harp. O tsaka hindi naman harp yun eh. Parang yun eh. Bagong version lang ng 8 diretso yun eh. So anyways, yun yung matagal niya ng pinagsisigawan. Kasi nga, meron tayong kasabihan na kapag ang isang bagay, inuulit-ulit mo ng inuulit-ulit, pag narindi yung tao, maniniwala na sila sa sinasabi mo. Ganun. If you keep on saying yung isang bagay, you're manifesting it, putang ina niyan, kahit hindi totoo, nagmumukha siyang totoo because sobrang consistent mo.
Ang problema, si Trillanes, wala nang tiwala talaga sa kanya yung tao. So lahat ng sabihin niya, wala na maniniwala. Kung makikita niyo itong impeachment na ito, pinick up ito ng lahat ng mga media outlet. Kasi ang plano lang talaga nila, kasama ng mga bayarang media, na itong si Inday Sara masira. Alam naman to ng media na hindi na dapat, bobo talaga eh. Mali yung avenue eh. Mali yung venue ng pagpa-file ng kaso. Kasi kung meron talagang dapat ikaso kay Inday Sara, through impeachment, kung gusto natin siyang mapatanggal at mapanagot. And then after impeachment, pag na-impeach na si Inday Sara, kasi kapag impeachment, ang ano niyan, ang sentensya niyan or ang repercussions niyan, ano ka na, hindi ka na pwedeng maging humawak ng any public tawag dito, position. O hindi ka na pwedeng tumakbo ng kahit na anong posisyon sa Pilipinas. Pero plunder, may kulong yan. Oo, may kulong. Pagka na-impeach na si Inday, saka ka mag-file ng plunder, parang nangyari kay Joseph Estrada, di ba? Nung na-impeach siya, saka ngayon nag-file ng plunder sa kanya, kaya inaresto siya at nakulong siya. Kasi nga no bail yan. Parang sila Ramon Revilla ngayon na finailan ng plunder, nakakulong, non-bailable. Kasi non-bailable ang plunder, depende sa Sandigan Bayan. Kung mahina ang ebidensya, pwede kang makapag-post or ma-approve yung iyong motion to post bail. Pero kung hindi, malakas yung ebidensya, kulong ka habang dinidinig yung kaso. So ganun yun. Alam naman ng media yun na hindi saklaw ng ombudsman itong plunder na kinakaso kay VP. Pero bakit ini-entertain pa rin ng media? Kasi nga, bayad ang media, bayad ang mga vloggers, lahat yan, paiikutin nila yan, pero may banateros. Ika-counter natin yan. Ila-like nyo pa at saka isi-share itong mga video natin para hindi nila mabudol yung mga tao. Kaya sabi ko sa inyo, importante i-like at i-share ito eh. So ayan, yun sinasabi niya, nagbigay daw ng pera yung mga drug lord. Paano nangyari yun? VP Sara noong alkalde pa siya. Inirereklamo rin nila ang bise dahil unfit daw ito para humawak ng posisyon sa gobyerno. Fit daw para humawak ng posisyon sa gobyerno. Paano pala si Bongbong? Ang issue kay Bongbong, droga. Yung kapatid niya mismo ang nagsabi na addict siya. Bakit yun hindi kayo nagre-reklamo? Si Inday, unfit daw dahil lang nag-meltdown siya. Dahil siya ay nag-meltdown sa isang podcast niya o isang Zoom dahil dun sa ikinulong yung kanyang chief of staff. Unfit, doktor ka ba, Trillanes? Psychiatrist yarn? Psychiatrist yarn? Doktor ka? Ikaw yung magsasabi kung fit or unfit yung isang tao to become vice president. Alam mo ba na may psychiatric test, psychological test, basta ganun, may mga test na ganyan ang si Inday Sara dahil abogado siya. Hindi lang siya basta abogado ha. Si Inday Sara ay pwedeng maging huwes pumasa siya hindi lang sa bar. Pumasa siya pati doon sa exam na pwede kang maging huwes someday. Ganun kagaling si Inday Sara. She's taking psychiatric whatever test. At ipinapasa niya yan. So, paano mo sasabihin na she's not fit to lead? Si Bongbong nga, merong kaso ng sinasabi niya ng addict, bangag, sabog, lango, nagpapatira daw sa puwet. Tapos, siya fit maging presidente, si Inday hindi. Achiche! Tanga talaga to si Tililing. Sige, diretso. At humaharap din daw siya sa betrayal of public trust dahil sa ginawa nitong public meltdowns habang pinagbabantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kapamilya nito. Anong pinagbantaan? Sanabi niya ba papatayin ko yan? Paulit-ulit, sinasabi ni Inday Sara na if something happens to me, I asked someone to kill them too. Because if there's somebody who's gonna kill me, it's them. So if something happens to me, if they kill me, I will also kill them. So may condition yon. So hindi yung threat, hindi po yung death threat because a death threat doesn't have conditions. Di ako abogado pero narinig ko yan kay Sal Panelo Bobo nyo. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Ayun, last year sa Quadcom hindi umuusad. Alam mo kung bakit? Alam nila baliw Alam nila baliw yung nagsulong, ikaw. Kasi kung totoo yan, puta umusad yan. Kakampi nyo na yung Quadcom, hindi pa umusad yan, Trillanes. Alam mo,
dapat ikaw, alam mo na kung bakit. Ayaw nila sa'yo. Tawag nga nila sa'yo pambansang chismoso eh. Tapos putang ina, pumunta ka pa dyan sa ombudsman. Iniisip mo na kaya mong sirain si Inday Sara. That ship has sailed a long time ago. Oh, tangina matindi yung English na yun. Oh, yung barko na yan, naglayag na yan matagal na. Hindi mo na siya kayang sirain. Si Inday Sara, hindi mo na kayang sirain. It's been 4 years na sinisira mo yan. Actually, before she ran for vice president, sinisira mo na siya. Until now, sinisira mo pa rin siya. And ang kanyang trust rating is positive 40-something. Close to 50% yung kanyang trust approval and trust rating. Si Bongbong Marcos na amo mo, negative 30. Putang ina niyan. Sabi ko nga sa'yo, kung yung hukay ng bangkay, 6 feet lang. Si Bongbong, negative 30. 30 floors down. Inan yan. Sabi ko nga sa inyo, wala nang bulating kakain sa kanya doon. Sobrang lalim nun. Ganun na, hindi na makaka-recover si Bongbong. Kahit bigyan mo siya ng pala at piko, nandoon siya sa ilalim, hindi niya na mahuhukay pa ibabaw pa yung sarili niya. Ganun kayo kawalang kwenta. Hindi nyo na kayang sirain si Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, that sail has mali. The ship has sailed a long time ago. Matagal nang naglayag yun. O, ang tsansa nyo na lang talaga, kaya kayo nag-meeting na mga 8 diretsong abnoy. Kaya kayo nag-meeting ng mga sigaw pa kayo ng sigaw ng kulong na yan, mga kulangot. Kayo rin yung kulangot eh. Oo, sigaw pa kayo ng sigaw ng mga kulangot. Mga utak kulangot kayo. Oo, nag-meeting kayo para dyan. Putsang ina, hindi talaga magfa-fly yan. Because again, ombudsman doesn't have an authority over an impeachable official. Sinabi na yan, putsang ina, hindi mo alam. Sinabi mo na rin na last year pa yan sa Quadcom, hindi umandar. Kaya hindi umandar kasi ayaw nila yung paandar mo. Gets mo? Kung hindi mo naintindihan, panoorin mo tong vlog na ito. Kung hindi mo naintindihan, panoorin mo itong vlog na to para maintindihan mo na ayaw nila sa'yo. O yung mga nasa paligid mo na yan, puta yan na lang yung mga nabobola mo. Sino ba yan? Yung labandera sa kanto. Yung tindera ng kwek-kwek na walang lasa yung yung breading. Oo, yung nagtitinda ng panis na ketchup. O yan yung mga kasama mo dyan, pare-parehas kayo may mga hableg. Kasi siya yung vice president. Siya yung vice president ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na na isa siyang kurakot na public official. Ani Trillanes, kasama na rin daw sa reklamong inihain ang mga Si Trillanes para may stiff neck na no? Lagi na kang ganun eh. Tangina robot yan. Tangina cyborg ka. Alak ng tinapay, lakas ng tama nito, teng. nakasaad sa affidavit ni Ramil Madriaga. Ayan tingnan mo, ang daming papel nung bit-bit nila. Pucha, ganyan ang reklamo. Sabi ko nga sa inyo si Trillanes at sobrang daming tumatakbo sa isip niya. Ganyang karami yung na-print nung utak niya na kasinungalingan. Samantalang ito nagfa-file ng impeachment kay Bongbong Marcos, 15 papel. Putang ina niyan. Anak ng tinapay yan, oh. Alam mo talagang walang silbi. Ito kahit papaano si Trillanes nag-effort ang nakakapal nung papel, oh. Oh, tangin ang galing, di ba? Na umano'y dating bagman ni VP Sara. Paliwanag naman ng The Silent Majority, hindi dapat basta-bastang baliwalain ang mga kinahaharap na issue ni VP Sara, lalo pat pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Gago, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan sa flood control. Mas malaki yun. Oo, at isa pa, walang nagsasabi na maliit yung ninakaw ni Inday kumpara kay Bongbong. Hindi ganun ang usapan dito. Walang ninakaw si Inday. COA mismo ang nagsasabi na walang ninakaw si Inday. COA mismo, meron pa silang ISO certification. International Standard of Operating Whatever. ISO certified sila. Ganun. Ang bobobo nyo talaga, sa totoo lang. Ang ina niyan, tingnan ninyo kung paano nag-ooperate ang Office of the Vice President. Oo, napakahusay nila. Diyos ko po. At nung panahon ni Inday Sara, galing pa sa pandemic, putsang ina na ibalik niya yung mga estudyante sa paaralan. Nawala yung yung study at home, puro face-to-face na. Tingnan nyo. Walang sinabi ang COA na may ninakaw si Inday na pera. Yung confidential funds niya, yung mga Mary Grace Piatos na yan, lahat gumagawa niyan.
PNP, AFP, kahit sinong opisina basta merong mga intel operatives, hindi talaga binibigay yung mga totoong pangalan yan. At ang mga congressman, meron silang MOOE. At yung MOOE nila, mga bossing, ay hindi yon nililiquidate. Mas magnanakaw yung mga congressman. Sinasabi na nga ni Leandro Leviste, yung mga pagnanakaw ng mga congressman, si Inday Sara pa rin hinahabol nyo. Wala namang MOOE si Inday. Tarantado talaga kayo eh. Oh, tanginan nyo talaga, mga bobo talaga kayo. May expose si Libiste, bakit hindi yun ang pick upin nyo? Bakit puro kayo Inday Sara, Inday Sara? Ano sinasabi ni Libiste, na ilang bilyon yung budget ng Kongreso para lang sa December hanggang January na bakasyon, yung mga seminar ng mga congressman sa ibang bansa. Sagot nating mga Pilipino yun. Bilyon-bilyon yun, hindi kayo nagre-reklamo dun. Tapos pag niliquidate nila yun, certification lang, walang mga resibo. Mga ulul. Tanginan nyo, ang sinasabi dito is, dapat kapag nagsampa kayo ng reklamo sa isang tao, sampahan nyo lahat ng mga kurakot. Hindi, pinakikita na sa inyo yung corruption. Pikit mata kayo, gusto nyo Inday Sara lang, mga tanga. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maanomalyang flood control projects. Which is true, pero hindi yun yung depensa nila. Ang depensa namin, walang kaso si Inday, walang reklamo ang COA. Nagbigay pa ang COA ng unmodified opinion since 2022 until now sa Office of the Vice President. So ibig sabihin, walang basihan. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga Sino bang labandera tong kinuha mo, Trillanes? Ang tanga-tanga. Binabasa na, hindi pa naiintindihan. mas o niwaldas ni Sara Duterte. Anong niwaldas? Walang ano yung bata? Niwaldas? Winaldas, ganun. Wala siyang winaldas. Kasi kung meron siyang winaldas, sana napatunayan na ng Kongreso. Wala nga mapatunayan ng Kongreso eh. Yung impeachment nga niya, hindi nga tumuloy eh. So, presumption of innocence nga tayo eh. Tanga-tanga kayo eh. Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Ano, katulad ng may figures? Wala. Kaya karapat dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Bigyan ng parehong pagsusuri. Eh, hindi nga kayo nagsusuri eh. Siya nga lang sinusuri nyo. Ito pa si Father Jacol eh. Isa pa to, isang tatanga-tanga din. Isa pa sa nag-file. Alam naman nila na walang authority yung ombudsman over an impeachable official. Final pa rin nila. Ito na ang pangalawang reklamong kinahaharap ni VP Sara sa Ombudsman matapos ang nauna pang complaint affidavit ng iba pang civil society group noong December 2025. Kaya kumpiyansa si Trillanes at ang iba pang mga complainant na kikilos ang Ombudsman pabor sa kanilang reklamo. Lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. Umaasa din ang dating senador na may papabukas sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bank accounts ng bise para maitugma sa laman ng reklamo. Dito kasi, pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flood transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin. Wala pala kayong ebidensya. Kailangan pa palang buksan. Haka-haka mo lang pala yan eh. Haka-haka lang pala. Dapat may matibay kang ebidensya. Dapat talaga meron ka ng AMLAC document na may papakita na legit. Kapag nag-file ka ng kaso, nag-file ka ng kaso para pala patunayan yung claim mo. Hindi tama yun. Oo, kasi dapat pag nag-file ka ng kaso, meron ka na talagang hard evidence. Meron ka lang gawa-gawa. Halimbawa, naglagay ka, meron silang perang $100 billion sa kanilang bank account. Gusto nyo malaman kung totoo? Buksan natin yung bangko nila.
Hindi pwede yun. Kailangan meron ka na talagang legit na, ang tawag dito, yung verified na bank records para maniwala tao. Halimbawa, katulad ng sinabi mo, si Pulong Duterte ay merong tato ng dragon dahil member siya ng 14K ng Triad sa China. May tattoo yan ng dragon sa likod. Oh, asan yung ebidensya mo? Wala. Oh, ang ebidensya ko, Pulong, maghubad ka ng damit. Ha? Tangina mo, ikaw nag-aakusa sa akin tapos gusto mo patunayan ko na mali ako. Gago, the burden of proof is with the accuser. Ikaw yung nag-aakusa sa akin eh. Magpakita ka ng picture na meron akong dragon sa likod. Pag nakapagpakita ka ng picture na may dragon ako sa likod, maghuhubad ako sa iyo. Pero kung wala kang may pakita, huwag ka nang umasa. Neck mo. Sabi niya, over my dead body. Dapat ganun, Trillanes, kapag nag-akusa ka, kailangan meron siyang ebidensya, hindi haka-haka. Achiche! Kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga taong ito. Sa ngayon, wala pang pahayag si VP Sara patungkol sa mga reklamong kinaharap niya sa Ombudsman. Kailangan pa bang magsalita ni VP Sara tungkol dyan? Kailangan pa ba ni VP Sara magsalita dyan? Wala namang kakwenta-kwenta yung yung kaso na yan, Diyos mio. Ay, nako. Walang kwenta ito, Diyos ko po. Sinasabi ko sa inyo, wala talagang kakwenta-kwenta ito. Itong impeachment na ito ni Tililing. Haka-haka lang yan. He's been saying that for the longest time and until now, wala pa rin siyang ebidensya. Puros haka-haka. Kaya nga binansagan na pambansang pambansang chismoso, yung ulul na yan eh, di ba? Oh, yeah. Oh, so wala na. Dismiss na yan. Dinidismiss na yan ni Judge Boss Dada. Ayan, maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Panatilihin kayo naka-like, naka-subscribe, naka-share sa lahat ng mga vlogs natin at lahat ng mga barateros. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
harap ng kamera, walang halong takot.